Nang marinig ito, naglaway si Xiaoyun, na mukhang isang pervert. Holy crap, ang isang true dragon na may 900,000 G ng lakas ay siguradong masarap. Hindi mapigilan ng dalawang elders ng Holy Land na kunutin ang kanilang mga labi na parang alam na alam nila kung ano ang lasa ng dragon. Bigla, naalala ni Xiaoyun na nakatayo si Dian sa tabi niya. Master, hayaan mong ipakilala kita. Ito si Zhou Wuji, ang little bro na kinuha ko. Nang marinig ito, lumaki ang mga mata ni Dian at ng mga elders ng Ancient Holy Land. WTF, sabi mo ba? Maaari ka lang kumuha ng isang fearless monster bilang iyong little bro. Galit na galit ang matandang lalaki mula sa Ancient Holy Land kaya baluktot ang kanyang bibig. Xiaoyun, masyado kang matapang. Masyado kang mayabang. Huwag mong isipin na dahil lang tinalo mo si Lai Chang, kaya mong hiyain ang aking Ancient Holy Land. Nakalimutan ba ng batang ito na uminom ng kanyang gamot? Nagde-daydream na naman siya. Mas maniniwala pa siya na lumilipad ang mga baboy kaysa pumayag si Zhou Wuji na sumunod sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Wuji ang magiging divine son ng kanilang Ancient Holy Land. Nang makita ang matandang geyser na nang ahas na magsalita, agad na nanindigan si Xiaoyan. Uri ba ako ng taong nagbabato ng walang kabuluhang salita? Maaari mo siyang tanungin mismo, Zhouji. Umismid ang matandang geyser mula sa Ancient Holy Land, gaano kasing katawa-tawa. Anong itatanong? Baliw ka na. Nagmamatigas pa rin siya, ngunit ang kanyang katawan ay tapat na nakatingin kay Zhou Wuji. Wuji, ano ang nangyayari dito? Hindi pinabulaanan ni Zhou Wuji ang anumang bagay, kaya may masamang pakiramdam ang matandang geyser. Ngayon ay puno na siya ng takot. Wuji, sabihin mo sa akin agad. Mali ang sinasabi niya, di ba? Takot na takot si Wuji kaya hindi siya nang ahas na tumingin sa kanya. Elder Lin, totoo ang sinabi ni Xiaoyun. Ngayon ako ang kanyang little bro. Pagkatapos niyang magsalita, labis na nagulat ang elder kaya halos mawalan siya ng malay. Katatapos lang niyang manood ng malaking drama ni Sister Lai, at ngayon siya naman ang turn. Masyado itong nakakahiya. Ang magiging divine son ng Ancient Holy Land ay naging little bro ng iba. Ngunit hindi man lang nahihiya si Zhou Wuji. Confident niyang sinabi, ito ay isang kasunduan sa pagitan namin ni Xiaoyun. Ang mas malakas ang boss. Ngayon na mas malakas siya kaysa sa akin, kailangan kong tuparin ang aking salita at maging kanyang little bro. Ngunit tiyak na tatalunan ko siya sa hinaharap at gagawin ko siyang little bro ko. Naramdaman ng elder ng Ancient Holy Land na ang batang ito ay tiyak na brainwash ni Xiaoyun. Hindi talaga niya ito matanggap. Naisip mo na ba na ang Holy Son ng Holy Land ay hindi kailanman naging little bro ng iba kung gagawin mo ito? Saan pupunta ang mukha ng Ancient Holy Land? Magiging infamous ka magpakailanman sa hinaharap. Magiging unang makasalanan ng Ancient Holy Land. Ikinampay ni Xiao Wuji ang kanyang mga kamay. Sige. Bakit ka ganoon kaseryoso na ako ay invincible? Kapag natalo ko si Xiaoyun at naging Great Emperor, kung gayon kailangan na lumuhad at magmakaawa ang Ancient Holy Land sa akin upang bumalik. Kinagat ni Xiaoyun ang kanyang dila sa paghanga. Gaya ng inaasahan sa aking number 1 general, may ambisyon ka talaga sa hinaharap pagkatapos kong umakyat sa Heavenly Realm. Ikaw ang magiging pinakamalakas na tao sa Nine Heavens Continent. Sinulyapan siya ni Xiaoji. Huwag kang masyadong kampante. Tatalunan kita sa madaling panahon. Galit na galit ang Elder Lin kaya halos samuka siya ng dugo. Gusto niyang hilingin kay Dinta na kumbansihin si Xiaoyun. Xiaotek Holy Land, tiyak na hindi namin ito palalampasan. Mas mabuti kung bigyan mo kami ng sagot sa bagay na ito, walang pakialam na sinabi ni Dian. Ito ay personal na bagay ni Zhou Wuji. Wala akong pakialam, at walang sinumang pumilit sa kanya. Anong punto ng paghingi ng sagot? Galit na galit ang Elder Lin kaya halos samuka siya ng dugo. Halos umungol siya, Zhou Wuji, hindi ko pinahihintulutan na sumunod ka sa iba. Sumunod ka sa akin pabalik ngayon. Kahit 100 baka ay hindi kayang hilahin ang desisyon ni Zhou Jis na sumunod kay Xiaoyun. Kung babawiin ko ang aking salita ngayon, kung gayon isang puwang ang may iwan sa aking realm mula ngayon, at wala nang pagkakataong patunayan ang Dao. Nagulat si Elder Lin nang marinig ito. Napakatuwid ni Zhou Ji.
Kung sisira siya sa kanyang pangako, hindi lang siya mag-iiwan ng puwang sa kanyang realm, kundi mawawalan din siya ng kredibilidad. Pagdating ng panahong iyon, ang Ancient Holy Land ang mawawalan ng mukha. Hindi na siya ng ahas na abalahin pa siya. Lihim lang niyang pinayuhan si Dintan. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Babalik ako at mag-uulat muna sa Holy Master. Kailangan mong protektahan si Xiao Wuji ng mabuti. Pagkatapos magsalita, lumipad siya. Hindi mapigilan ng mga nagmamasid na kamuhian si Xiao Yun. Diyos ko, si Xiao Wuji ay naging little bro ni Xiao Yunis. Talagang napakalaking pagsubok sa langit. Sa tingin ko, malapit na siyang maging pangalawang Great Emperor ng Chaotic Holy Land. Ngunit hindi magsisimula ng digmaan ang dalawang Holy Lands dahil dito, di ba? Kung hindi, magugulo ang buong cultivation world. Sa oras na ito, malapit nang magsara ang pugad ng True Dragon. Ang mga hindi pa nakalabas ay patay na. Fair na, uwi na rin tayo. Matapos akayin ni Ditian sina Zhou Wuji at Xiao Yun, nawala ang sinag ng liwanag sa pasukan ng pugad ng True Dragon. Maraming elders na hindi naghintay sa kanilang mga juniors na lumabas ang galit na sumigaw, nagsara na ang pugad ng True Dragon. Patay na ba ang disipulo ko sa loob? Kabilang sa kanila, ang elder ng Heavenly Blade Holy Land ay talagang labis na natakot. Hindi siya makapaniwala na hindi nakalabas si Leon Shan. Sino ba talaga ang pumatay sa kanya? Iyon ang Holy Son namin. Tanging isang binata lang ang nagsabi ng may kumpiyansa, si Xiao Yin. Mula sa malayo, nakita ko siyang pumatay kay Senior Brother Lion Shan. Sa ganitong paraan, ang balita na pinatay ni Xiao Yun si Lian Shan ay kumalat sa elder ng Heavenly Blade Holy Land. Sumabog ang kanyang galit na nagnanais na kaya niyang hiwain si Xiao Yun ng 999 na beses. Chaotic Holy Land, mas mabuting bigyan ninyo ang aming Heavenly Blade Holy Land ng isang kastiya siyang sagot. Walang magawa laban kay Xiao Yun, kailangan nilang umalis muna. Kailangan niyang bumalik agad upang iulat ang nangyari sa pugad ng True Dragon. Nagsimulang pagtawanan ng lahat ang kamalasan ng iba. Nasa problema ang Chaotic Holy Land. Napakalupit na tao ng lolo ni Liu Nanshan. Sinasabing kahit si Dintan ay hindi makakalaban sa mga ancient double pupils. Sa oras na ito, matagal nang naghihintay ang Holy Master ng Chaotic Holy Land sa pintuan. Ayon sa petsa, dapat na ring bumalik sina Dian at Xiao Yun. Bigla, malakas na sumigaw ang isang disipulo, tingnan ninyo, may bumalik. Ngunit sina Supreme Elder Chani at Chu Jingxiao pala. Hindi mapigilan ng Holy Master na medyo malungkot. Mas excited pa siya sa pagbabalik ni Xiao Yunis. Tutal, mas malakas ang lakas ni Xiao Yunis kaysa kay Chu Jingxiao. Mabilis na lumapit si Chani upang magbigay-pugay. Sinabi ng Holy Master na huwag siyang maging masyadong magalang. Ano ang nakuha ni Chu Jingxiao mula sa paglalakbay na ito sa pugad ng True Dragon? Mayabang na sinabi ng matandang fart na si Chani. Salamat sa mga pagpapala ng Holy Lord, napakahusay ng pagganap ng aking disipulo sa pagkakataong ito. Hindi lang siya nakapasok sa Second Forbidden Realm, kundi nakakuha din siya ng Heaven and Earth Fruit. Agad na nagulat ang lahat, holy crap, si Chu Jingxiao ay kumikita ngayon. Maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataong maging isang Holy Son sa hinaharap. Agad na nagpakita ng inggit at selos ang isa pang tao sa tagumpay ng matandang Fart Chanes. Ang Heaven and Earth Fruit na iyon ay isang kayamanan na makakatulong sa isang Heavenly Realm powerhouse na makalusot. Tunay na pinagpala si Chani na makarating sa tuktok ng Heavenly Realm sa isang bagsakan. Nagpakasasa ang matandang Fart na si Chani sa mga naiinggit na tingin ng iba. Lihim siyang nag-iisip na lalamupasan na niya si Ian at magiging number 1 Supreme Elder ng Chaotic Holy Land. Sa kabilang banda, ang kawawang si Chu Jingxiao ay nagpunta sa kanyang master para humingi ng tulong. Bakit walang sino man ang nagbabanggit ng kanyang magagandang katangian? Sa ngayon, piniga na siya ng Divine Peel. Imposibleng makalusot. Bigla, nagsalita ang Holy Lord. Nagtataka ako kung paano naglaro si Xiao Yun sa pagkakataong ito. Ito ang pinakapahalagahan niya. Sinabi ni Chani na hindi niya alam dahil sinabi niya kay Chu Jingxiao na umalis sa ika-4 na araw. Pagkatapos ng lahat, masyadong mahina ang kanyang lakas. Mas mainam na kunin ang kayamanan at tumakbo. Sumang-ayon ang Holy Lord.
Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Chu Jingxiao, Holy Lord, narinig ko na ang grupo ng Siyam mula kay Xiao Fu ng Tai Chi Chu Holy Land ay nagplano na salakayin at patayin si Senior Brother Xiao. Pagkatapos nito, wala nang balita sa kanya. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Hindi ba iyon ang top 10 ng Tai Chi Chu Hall? Kung gayon, tiyak na nakalibing na siya ngayon. Sa sandaling ito, naging malamig ang puso ng Holy Lord. Napakababa ng pagkakataong mabuhay ni Xiao Yunis. Matandang fart, nagluksa si Johnny. Kasalanan ito ni Xiao Yunis sa paglalabas ng kanyang lakas noon. Tinalo niya si Zhang Yun sa harap ng lahat bago pa man pumasok sa pugad ng True Dragon. At hindi niya sineryoso si Zuji. Ganoong kay abangan. Hindi alam ang laki ng langit at lupa, hindi magtatagal. Si DT pa rin ang hindi marunong magturo, kaya siya agad na nasampal sa mukha. Sa sandaling ito, isang malinaw na boses ang umalingaw sa kalangitan. Sino ang nagsabi niyan? Ako, si DTN ay hindi marunong magturo. Labis na nagulat ang Holy Lord. Buhay pa rin si Xiao Yun. Tunay na magandang balita ito. Tumangala ang lahat at nakita ang Master at Disciple Dian na lumitaw sa kalangitan na may dagdag na binata sa tabi nila. Holy crap, bumalik na si Xiao Yun. At sino ang taong dinala niya? Mas nakakagulat na balita ang inihayag ni Dian. Sa pagkakataong ito, winagaway ng aking disipulo na si Xiao Yun ang pugad ng True Dragon, pinatay ang siyam na great geniuses ng Tai Chi Chu sa isang galaw. Malubhang sinugitan ng space-time physics. Bukod pa rito, nakapasok siya sa Ninth Forbidden Realm. Mayroon na siyang 100 milyong gene ng lakas, na nagpapiging invincible sa aming chaotic Holy Land sa ilalim ng kalangitan. Labis na nagulat ang lahat. At sa sandaling ito, labis na natuwa ang Holy Lord kaya halos maiyak na siya. Tanging ang langit lang ang nakakaalam kung gaano siya natakot na mawala si Xiao Yun sa panahong iyon. Sina Chu Jingxiao at ang matandang fart na si Johnny lang ang may mas pangit na kutis kaysa sa manok ni Anfen. Ngayon, basically, walang sino man ang nagtatanong tungkol sa kanila. Ang lahat ay nakikipagpalakpakan kay Xiao Yun. Nais ng lahat na lumuhad at linisin ang kanyang mga sapatos. Pinatay ang siyam na great geniuses ng Tai Chu, malubhang sinugitan si Liang Di. Napakalamig. Malapit nang magkaroon ng pangalawang Old Ancestor ang aming chaotic Holy Land. Labis na masaya ang Holy Lord kaya hindi niya maipikit ang kanyang bibig. Haha, Xiao Yun, tinulungan mo ang aming chaotic Holy Land na ilabas ang labis na galit. Ito ay tunay na malaking kontribusyon. Magsalita, anong gantimpala ang gusto mo? Bagamat medyo mayabang si Xia Yun sa mga tagalabas, napakababa ng loob niya sa kanyang sariling mga tao. Mukha siyang isang model student. Aba, tungkulin lang naman ito. Paano ako mangangahas na humingi ng gantimpala? Kung gusto mo talagang magbigay, ibigay mo lang. Ano man ito, tatanggapin ko. Nang marinig ito, namangha si Danten. Naramdaman niya na masyadong walang kahihiyan ang kanyang disipulo. Sinabi lang niya na hindi niya kailangan. At ngayon ay ibinabato niya ang problema sa Holy Lord sa harap ng maraming tao. Tiyak na bibigyan siya ng kayamanan ng Holy Lord. Manood ka lang. Sa katunayan, matagal nang nagplano ang Holy Lord. Mayroon akong kayamanan ngayon. Sana ay magustuhan mo. Pagkatapos ay nakita nila ang isang espada na lumitaw sa kamay ng Holy Lord. Ang True Dragon dito ay tila kayang gumalaw. Isang tingin lang ay sapat na upang malaman na ito ay pambihira. Ito ang espada ng gintong dragon. Sana ay makuha nito ang mata ng Holy Sun. Mabilis na lumuhad si Xiao Yun sa isang tuhod, same time na tinatanggap ang espada na parang isang Crown Prince appointment ceremony. Sa katunayan, ang espadang ito ang kumakatawan sa pagkakakilanlan ng Holy Sun. Nagkasabay-sabay na sumigaw ang lahat, totoo nga. Mukhang matagal nang itinuring ng Holy Lord si Xion bilang Holy Sun. Original siyang Holy Sun. Sige. Hinaplos ni Dian ang kanyang balbas ng may labis na kasiyahan. Napakagaling. Napakagaling. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay ng ganito, kailangan lang nating hintayin na talunin ni Xiao Yin ang iba pang mga Holy Sons upang direktang maging Holy Sun. Sa sandaling ito, nagkaroon ng pagkakataon ng Holy Lord na malinaw na makita si Zhouji. Kung hindi siya tumingin, hindi niya malalaman. Ngunit kahit pagkatapos niyang tumingin, hindi pa rin niya alam. Diyos ko, sino ang taong ito? Bakit siya may ancient desolate holy body?
Bakit siya dumating sa ating Holy Land? Ancient Desolate Holy Body. Nagulat ang lahat at itinutok ang kanilang mga tingin kay Zhou. Sabi ng matandang fart na si Ti, ang taong ito ay si Zhou, ang Holy Son ng Desolate Ancient Holy Land. Kung bakit siya dumating dito, hindi ko rin sigurado. Nang marinig ito, tinitigan ng Holy Lord si Xiaoyin at Dian na may pagtataka. Binuksan ni DTN ang kanyang bibig at sinabi, ito ay isang follower ng aking disipulo. Pagkasabi nito, naramdaman niya ang labis na ginhawa. Lubos siyang natuwa. May isip na niya ang kanilang mga gulat, tulala, at baliktad na ekspresyon. Umismid si Xiaoyans. Napakawalang galang talaga ni Master. Nang ahas na magyabang. Binayaran mo na ba ang copyright fee? Tumangala ang lahat at nakita ang ilang baka na nakasakay sa eroplano sa kalangitan. Hindi ba ang target ng Desolate Ancient Holy Land's Holy Son ay ang Righteous Path Great Emperor? Paano siya naging little brother ni Xiaoyans? Naisip ng Holy Lord na mali ang dininig niya at muling nagtanong. Ngumiti si Xiaoyun at tinapik si Xiao Wuji. Tumpak, halika, Wuji, batiin mo ang ating Holy Lord. Ang marangal, Desolate, Ancient Holy Body ay tila itinuring na alaga. Pinilit makinig kay Xiaoyun, labis siyang naiinis, ngunit ibinaba pa rin ang kanyang mayabang na ego at masunarang nagkayam ng mga kamay. Junior Zhou Wuji, nagbibigay galang sa Holy Lord ng Chaotic Holy Land. Talagang nangyayari ito, muling lumawak ang mga pananaw ng lahat. Nangingiti ang Holy Lord, haha, hindi na kailangang maging magalang. Ang ating Chaotic Holy Land ay hindi ililibing ang iyong talento. Maaari kang manatili dito sa hinaharap. Ang iyong status ay pareho sa ibang mga Holy Sons. Nang marinig ito, labis na naantig si Zouji. Naisip niya na ang pagsunod kay Xiaoyin ay parang pagiging isang alipin. Ngunit ang Holy Lord ay ginawa siyang isang Holy Son, kaya pantay siya kay Xiaoyun. Labis na naantig si Zouji kaya halos maiyak na siya. Ang isang little brother na tulad niya, sa madaling salita, isang alipin ni Xiaoyun ay nakatanggap ng pagtrato ng isang Holy Son tulad ng sa Desolate Ancient Holy Land. Tapat niyang kinuyam ang kanyang mga kamay sa paggalang. May mga plano ang Holy Lord. Ginawa niya ito upang mamuhunan kay Zhou Wuji ng maaga. Pagkatapos ng lahat, malinaw ang kanyang lakas, kaya natural, walang sinuman ang kokontra. Kaya, pagkatapos ayusin ang lahat ng maayos, sinabi ng Holy Lord kay Dian na ibalik muna siya kay Defang. Ngayon, sa harap ng isang engranding bulwagan sa Heavenly Blade Holy Land, nakayuko ang escort na si Lunan Shan at nagmamakaawan ng kapatawaran. Isang napakalakas na prodigy, lahat ay buhay at malakas nang umalis. At bumalik siya na walang dala kundi abo. Anong nangyari? Isang boses ang umalingaw mula sa loob ng engranding bulwagan. Mas mahina ang kakayahan ni Nanchen. Walang silbi ang pagsisi sa iba. Ngunit bago pa man siya matapos, may bumungad sa pinto. Si Liu Tien iyon. At huwag kayong magpalinlang sa kanyang 30 taong gulang na anyo. Siya ay lolo ni Lunan, isang Holy Son ng Heavenly Blade Holy Land na kilala bilang Ancient Chongtung Overlord Blade. Interesado ako sa taong pumatay kay Nanch. Siguro magiging karapat-dapat siyang kalaban ko sa hinaharap. Pagkatapos ay agad niyang inilabas ang isang sinag ng liwanag patungo sa taong nakaluhod sa lupa. Para sa iyo naman, isipin mong malas ka. Isang kislap ang kumislap sa kanyang mga mata at bumulwak patungo sa kawawang tao, na naging sanhi ng pagpilipit ng kanyang katawan ng baliw, ngunit hindi man lang siya makagalaw. Samantala, nakabalik na sina Xiaoyun at Zouji sa Defang. Nandito na ako. Na-miss niyo ba ako? Sina Fuing, Xiaoya, at Shi Chunyu ay lahat mukhang sobrang excited. Kinilig si Xiaoye, Senior Brother, alam kong kaya mong walisin ang pugad ng True Dragon. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Binati rin siya ni na Fuling at Shi Chunyu. Ang malakas na boses ni Dians ay umalangaw. Alam ng lahat ang mga tagumpay ni Xiaons. Naramdaman ni Xiaoli na nasa bahay siya, kumikinang ang kanyang mukha sa kaligayahan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang little bro na si Xiaoji sa kanila. Agad na sumigaw ang tatlo, wow, ang galing ni Young Master. Nagpakita ng labis na pagkayamot si Zouji. Kung wala ng iba, magpa-practice na ako. Hahamonan kita kapag nakarating na ako sa Chi Condensation Realm.
Sinabi ni Diane kay Fui na ayusin ang tirahan para kay Zoji. Labis na hindi nasiyahan si Xiaoya. Nakita na ni Zewuji ang little bro ng kapatid mo, at mayabang pa rin siya. Totoo ba siyang holy son ng ancient desolate Holy Land? Tumawa si Xiao Yunyun at ginulo ang buhok ni Shiaz. Oo, little bro ko siya, ngunit sa chaotic Holy Land, pantay siya sa akin. Huwag mo siyang pakialaman maliban kung kailangan. Sumimangot si Xia. Alam ko, senior brother. Hindi ako tanga. Ayaw ko lang sa ugali niya sa iyo. Agad na tumingin si Xia Yun kay Shi Chanyo. Paumanhin sa abala, junior sister Shi, ngunit pakidala mo ako sa Illusion Demon Tower. O kaya kailangan kong talunin ang aking ancestor bago ako umakyat sa Chi Condensation Realm para makuha ang top spot sa Body Refinement Realm sa kasaysayan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay 100 pagkakataon ng enlightenment. Huwag mong sayangin. Sa puting ulap na iyon, ang magkasintahan na si Xiao Yun at ang kagandahan sa kanyang mga bisig ay nagpainggit sa lahat. Si Chanyo naniyakap sa baywang ng ganoon. Hindi mapigilan na medyo mamula. At galit na galit si Xiaoye. Sobra siyang selosa. Nakakainis. Kaya ko na ring lumipad sa espada ngayon. Bakit hindi ako pinayagan ni senior brother na dalhin siya? Hindi tanga si Xiao Yun. Sa kanyang mga mata, si Xiao Yao ay isang maliit na batang babae lang na hindi pa lumalaki. Hindi kasing kaakit-akit ni Shi Chanyo. Siyempre, hindi siya magpapakasasa sa ganoong tender affections. Ang kanyang layunin ay maging isang righteous great emperor upang sakupin ang lahat ng langit at kaharian. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang talunin ang kanyang ancestor, ang pinakamalakas sa kasaysayan. Nang lumipad si Shi Chanyo kasama si Xia Yun patungo sa Illusion Demon Tower, pumasok si Xiao Yun upang suriin ang kanyang Enlightenment Opportunity System. Nagulat siya nang malaman na mayroon na siyang 233 sa mga ito. Kailangang sabihin, ang pagpunta sa pugad ng True Dragon ay isang malaking ani. Susunod, kailangan lang niyang talunin ang kanyang ancestor upang makakuha ng isa pang 100 pagkakataon ng enlightenment. Pagkatapos ay makakagawa siya ng isang half-chaotic body, tulad ng kanyang master, si Ditien, na half-chaotic na. Di nagtagal, dumating silang dalawa sa Illusion Demon Tower kasama si Xiaoya. Sinabi ni Xiao Yun sa kanila na maghintay sa labas, pagkatapos ay agad na pumasok sa Illusion Demon Tower sa isang iglap. Kumalat ng mabilis ang balita tungkol sa pagpasok ni Xiao Yun sa Illusion Demon Tower. Nakita ni na Shi Chunyu at Xiaoya na par-ami ng par-ami ang dumarating, kahit ang ilang matataas na tao. Si Xiao Yun ay nasa ikampth na ranggo sa kasaysayan. Seryoso ba siyang hahamunin ang top dog? Baliw ang taong ito. Iyon ang chaotic great emperor na sumikop sa lahat ng langit at kaharian. Puno ng pagdududa ang mga mata ng lahat. Sina Xiaoye at Shi Chanyu ay labis na kumpiyansa kay Xia Yun. Kahit na ito ay isang walang talo na figure mula libu-libong taon na ang nakalipas, naniniwala sila na mas kahanga-hanga pa si Xiao Yun, tiyak na sisirain niya ang record at gagawa ng kasaysayan. Sa sandaling iyon, nakapasok na si Xiao Yun sa Illusion Demon Tower. Ilusyon demonyo, gusto kong hamunin ang pinakamalakas sa kasaysayan sa Body Refinement Realm. Sumagot ang Illusion Demon, sige, ayon sa iyong kahilingan. Pagkasabi pa lang niya, umalangaw-ngaw ang mabibigat na yabag. Ang dumarating na figure ay lalong lumakas habang papalapit kay Xiao Yun. Ang banta na ito ay lumampas pa sa space-time body ni Liang Di. Ito ang chaotic Great Emperor sa kanyang kabataan. Ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng Great Dao Runes. Naramdaman ni Xiao Yin ang banta ng kamatayan at inilabas din ang kanyang 30 Great Dao Projections. Ancestor, tatalunan ka ng disipulo mong si Xia Yun ngayon. Pagkatapos ay ang tanging maririnig ay ang mga tunog ng pagsabog habang ang kanyang ancestor ay inilabas ang kanyang 3,000 Great Dao Projections. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Ang nakakatakot na presyon na ito ay nagparamdam kay Xiao Yun na halos maubos ang hangin sa paligid niya. Para itong langgam na gustong tumbahin ang isang elepante. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Xiao Yun na siya ay invincible. Sa ngayon, siksikan na sa labas ng Illusion Demon Tower, karamihan ay dahil sa napakabayaning mga nagawa ni Xiao Yunis. At paano nila palalampasan ang paghamon niya sa kanyang ninuno? Sayang lang at hindi sila makasali.
May ilan sa mga tao ang nagsabi na ang Illusion Demon Tower ay kontrolado ng isang old ancestor, at kung pumayag ang taong iyon na makialam, baka makasali sila. Bigla, sumigaw si Shaw, Senior Sister, bilis, tingnan mo kung ano ang nasa tuktok ng tore. Ang nakita lang nila ay isang gintong sinag ng liwanag na bumulwak mula sa Illusion Demon Tower at patungo sa kalangitan. Agad pagkatapos, nakita ng lahat ang isang itim na kawalan na lumitaw sa tuktok ng tore, na nagpapakita ng eksena ng paglaban ni Xiaoyun at ng kanyang ninuno. Sobrang excited ang lahat, ang makapanood ng laban ay napakagaling. Nakita ang old ancestor na nagpoprotekta sa Illusion Demon Tower na kumilos. Tila ang laban na ito ay nagbigay alarma maging sa Saint. Maging ang Holy Lord ay nanunood ng laban. Walang ideya si Xion na pinapanood siya ng buong Chaotic Sacred Ground. Ngunit kahit na alam niya, ano naman, mas marami lang siyang makukuhang hiyawan. Nakita ang 3,000 daw projections ng Great Emperor of Chaos, ngumiti siya na parang isang pervert. Ito ang tunay na Chaotic body. Nakakatakot. Gayunpaman, gagawa siya ng tunay na Chaotic body balang araw. Sa wakas, ang tingin ng Ancestral Master ay bumagsak kay Xiaoyun. Dumating na ang challenger. Nang makita niya ang mukha ni Xiaoyuniz, natigilan siya. Xiao, bro, ikaw pala. Mas nagulat pa si Xiaoyun. Kilala ako ni Ancestral Master. Halos natigilan siya. Ang shadow clone ng kanyang Ancestral Master ay may sariling consciousness at tinatawag siyang Xiao bro. Kadalasan ang mga shadow clone ay nagsasalita lang ng ilang robotikong linya. Natigilan din ang Great Emperor of Chaos. Ha! Ancestral Master. Tinatawag mo akong Ancestral Master. Agad pagkatapos niyang magsimulang tumawa, malinaw na sinasabi ng kanyang mukha, aha, naiintindihan ko na ngayon. Haha, ang oras ay kakaiba. Nang marinig iyon, mas lalong hindi naintindihan ni Xiaoyun. Sa wakas, tinanong niya ang Ancestral Master, ano ang nangyayari dito? Paano ka nagkaroon ng sarili mong consciousness? Sinabi sa kanya ng Great Emperor of Chaos, ang Illusion Demon Tower na ito ay dapat na tulungan akong hanapin ang aking mas batang sarili. At ang Shadow ay orihinal na walang consciousness, ngunit iniwan ng Righteous Path Great Emperor ang consciousness. Kaya pala ganoon, naintindihan at hindi naintindihan ni Xiaoyun sa parehong oras. Nang kausapin siya, napakabait ng tono ng Ancestral Master. Parang magkapatid sila, ngunit isa akong 21st century transmigrator. Paano ko makikilala ang isang makasaysayang figure sa mundong ito? Walang imak ang lahat sa labas. Ang dalawang peerless geniuses na ito ay matagal nang nagtititigan ng hindi naglalaban. Hindi ba dapat na hindi lang pinapansin ng Shadow Clone ang lahat at magsimulang lumaban? Maging ang mga Sacred Lords ay walang magawa. Naisip ng lahat na kinakausap ni Xiaoyun ang Ancestral Master, ngunit wala silang marinig. Sa wakas, tinanong ni Xiaoyun ang tanong na gusto niyang malaman. Ancestral Master, paano mo ako nakilala? Tumawa lang ang Ancestral Master. Malalaman mo rin sa huli. Una mong sinabi, sa akin na nangunguna ka sa body refinement. Tingnan natin ngayon kung nagsisinungaling ka o hindi. Pagkatapos ay sumigaw siya at inilabas ang isang galaw kay Xiaoyun yon. Hayaan mong subukan ko ang iyong mga kakayahan ngayon. Hindi napigilan ni Xiaoyun na ngumiti. Naalala ko ang lahat maliban dito. Ngunit paano niya ipagsasapalaran na maistorbo para magsalita? Direkta siyang umatake. Boom! Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, inilabas ang buong lakas ng 1,000,000 jin ng kapangyarihan. Ano ang kabayaran? Mas malakas pa iyan kay Li Chang. Nagwala ang mga nanunood sa labas, sumisigaw. Sa wakas, nagsimulan na silang lumaban. Ang lahat ng lakas mula kay Xiaoyun at Ancestral Master ay inilalabas. Napakakatakot. Ito ba ang maalamat na Realm of Gods and Demons? Lalong lumakas ang labanan sa Illusion Demon Tower. Ginagawa ni Xiaoyun ang lahat, ngunit patuloy pa rin siyang pinipigilan ng Ancestral Master. Halos hindi na niya kayang depensahan ang sarili gamit ang Golden Bell Shield at Tai Chi Divine Palm. Sa sandaling iyon, nabasag ng Ancestral Master ang depensa ni Xiao Yans. Nang makita ang suntok sa harap mismo ng mukha ni Xiaoyuniz, mabilis niyang ipinakita ang shield upang makatakas. Pinuri ng Ancestral Master, hindi masama.
Maaari kang magpakita ng napakaraming kasanayan sa pakikipaglaban sa ganoong mataas na antas. Hindi nakakagulat na pinuri pa ng Great Emperor ang iyong enlightenment. Natigilan si Xiaoyun at ngayon ay mayroon pang mas nakakalitong tanong. Sinabi minsan ni Master na isa lang ang maaaring maging Great Emperor sa iisang panahon. Ancestral Master, sino ang Great Emperor na binanggit mo? Mayroon bang Great Emperor sa aking panahon? Hindi sinagot ng Ancestral Master ang kanyang tanong. Itinaas lang niya ang kanyang kamay upang mag-condense ng enerhiya. Iyan ang tabo ng Great Emperor. Hindi ko maaaring banggitin ang pangalan ng taong iyon. Malalaman mo rin sa huli. Mas lalong nagduda si Xia dahil dito. Ang Chaotic Great Emperor ng mundong ito ang pinakamatandang Great Emperor na mayroon. Walang kasaysayan na mas matanda pa sa kanya. Ang kasaysayan ay tila binura ng isang tao. Marahil ang walang laman na kasaysayan na iyon ay nagtatago ng ilang earth-shattering secret. Itinaas ng Ancestral Master ang kanyang kamay at senaryo ng 3,000 daw projections ang lahat. Xiaoyun, kung gusto mong manalo, ibigay mo ang lahat. Ang banta na ito ay napakakatakot, mas malakas pa kay Lai Chang. Naniniwala siya sa kanyang sariling invincibility. Ancestral Master, inaamin kong malakas ka, ngunit tiyak na hindi ako matatalo. Sigaw niya at sumama sa Great Dakia. Napansin niyang nagsimulang magsama-sama ang 30 Dakia projection sa kanya. Tila nagbigay ito sa kanya ng 120% ng kanyang kapangyarihan. Muling inilabas ni Xiaoyun ang Ninefold Tyrant Fist at sumugod patungo sa Ancestral Master. Malinaw na naramdaman ng Ancestral Master na lumalakas si Xiaoyun, lumiit ang kanyang mga mata, at umatake din siya gamit ang Ninefold Tyrant First. Tila nabasag ng kanilang mga kamao ang espasyo. Pagkatapos, malapit nang ma-activate ang consciousness. Hindi inaasahang nagsimulang mag-activate ng Realm of Consciousness ang malaking laban ni Xiaoyun sa Chaotic Ancestor. Sa sandaling ito, ginagamit ni Xiaoyun ang 120% ng kanyang kapangyarihan upang labanan ang 3,000 daw projections ng Ancestral Master. Nagbanggaan ang kanilang mga suntok. Ang impact ay parang isang bituin na bumangga sa Earth. Boom, boom, boom. Isang nakakasilaw na liwanag ang bomb-alot sa kanilang mga katawan. Naisip ng lahat sa labas na nauubos na ang kanilang lakas. At habang mas lumalaban sila, mas nagiging masigasig sila. Tila hindi sapat ang kanilang lakas. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga suntok ni Xiaoyun ay tumama sa dibdib ng Ancestral Master. At siya rin ay nasuntok sa mukha ng Ancestral Master. Pareho silang lumipad pabalik. Sa unang pagkakataon, umubo ng dugo ang Ancestral Master mula sa atake ni Xiaoyun. Kaya mo akong saktan. Hindi masama. Hindi masama. Mas malubhang nasugatan si Xiaoyun. Patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit lalong lumalakas ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Ancestral Master, tiyak na tatalunan kita. Pagkatapos ay ginamit niya ang Golden Bell Shield at ang Tai Chi form. Pagkatapos ay inipon ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay mabilis na sumugod patungo sa Ancestral Master. Nang makita ang patuloy na pagtaas ng kapangyarihan ng kanyang kalaban, labis na nagulat ang Ancestral Master. Lintik, sinuko mo ang lahat ng iyong depensa at inipon ang lahat ng iyong lakas sa isang atake na suntok. Naniniwala pa rin si Xiaoyun na siya ay invincible. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at sumugod patungo sa Ancestral Master. Sa ganitong paraan ko lang kayang talunin ka. Ginawa rin ng Ancestral Master ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban. Gumalaw ang Ninefold Tyrant Fist at sumugod patungo kay Xiaoyun. Talagang baliw ka, talagang baliw. Tulad ng Firmament Overlord Body at ang Ancient Sacred Body. Pagkatapos ay muling nagbanggaan ang kanilang mga suntok. Sa pagkakataong ito, pareho silang gumamit ng kanilang pinakamalakas na galaw. At bigla, tila nagyelo ang lahat. Nagyelo ang oras at espasyo at nawala ang mga tunog sa paligid pagkatapos ng isang malaking pagsabog. Tila ang dalawa ay nagbukas ng isang bagong mundo. Sa harap ng kanilang mga mata ay di mabilang na immortal na bundok na lumulutang sa kalangitan. Ang lahat sa paligid ay maganda, ang mundo ay walang hanggan at malawak. At tumigil silang dalawa sa paglaban. Walang imak na nagtanong si Xiaoyun. Ano ito? Kalmadong sinabi ng Ancestral Master. Ito ang tunay na layunin ng aming mga cultivators. Ang Immortal Realm,
Ang Buddhist land, ang kabilang dulo. Ang aming huling suntok ay lumampas sa mga limitasyon ng body-tempering realm na naging isang resonance sa Great Tao upang i-activate ang All-Aya consciousness at makita ang ilang mga larawan sa hinaharap ng immortal realm. Mas lalong natigilan si Xiao Yun. Ano ang All-Aya consciousness? Ano ang nangyayari ngayon? Nagyelo ang oras at espasyo. Ipinaliwanag ng Ancestral Master ng maikli. Ang All-Aya consciousness ay ang ikawalong consciousness ng Buddhism, ang ugat ng lahat ng dharmas. Habang mas nakikinig si Xia Yun, mas lalong hindi niya naiintindihan. Hindi na lang ipinaliwanag ng Ancestral Master. Sa madaling salita, ito ay isang malaking pagkakataon para sa iyo. Bilasan mo at mag-cultivate ng isang kasanayan sa pakikipaglaban. Sino ang nakakaalam, baka makalusot ka sa Great Davao Combat Skill Realm. Sa pagsasalita tungkol dito, agad na naintindihan ni Xiao Yun. Sa madaling salita, kaya niyang gawin ito. Hindi na siya nagtanong kung ano ang isang Great Tao Combat Skill, ngunit dahil nandyan pa rin ang pagkakataon ng Ali Consciousness, kailangan niyang mag-cultivate ng mabilis. Agad siyang umupo sa pagmumuni-muni, at nagsimulang gamitin ng system ang enlightenment sa Ninefold Overlord first. Gayunpaman, ang kasanayan na ito ay hindi lang may mataas na pinsala, kundi kaya rin itong magpalakas ng katawan. Hindi niya alam kung gaano katagal-tatagal ang Ali Consciousness na ito. Kung mag-cultivate si Xiao Yun ng isang Great Tao Combat Skill, madali niyang matatalo ang kanyang Ancestral Master sa isang galaw lang. Nakapasok na siya sa isang estado ng enlightenment, at ang Aliyah Consciousness na kanyang bagong na-activate ay isang uri ng Epiphany state. Sa ngayon, si Xia Yun ay katumbas ng isang estado ng halos enlightened. Sa kabila nito, kaya pa rin niyang gamitin ang Ninefold Overlord first habang tinatanong ang kanyang Ancestral Master, hindi ba ang Ultimate Combat Skill ang pinakamalakas? Bakit mayroon pa ring Great Tao Combat Skill sa itaas nito? Walang imek ang Ancestral Master. Alam ba niya kung gaano kahirap ay activate ang Ali Consciousness? Gayunpaman, nagtatanong siya ng mga ganoong walang alam na tanong. Hindi ba siya natatakot na sayangin ang pagkakataon? Ngunit ipinaliwanag pa rin ng Ancestral Master, ang Great Tao Combat Skill ay isang kasanayan na lampas sa Great Emperor's Tao Galileo, na nangangahulugang hindi ito maaaring lumabas sa elementary school. Ang textbook ay mula sa high school. Maswerte ka na nagawa mong i-activate ang Aliyah Consciousness bago pa man ang Great Emperor's Tao. Ito ay isang natatanging pagkakataon para sa iyo na mag-cultivate ng isang kasanayan sa pakikipaglaban. Kung magtatagumpay ka o hindi, depende sa iyong comprehension. Lihim na natuwa si Xiao Yun. Comprehension, iyan ang pinakamarami sa akin. Mayroon siyang enlightenment system, kaya tiyak na kaya niya itong gawin. Ngayon, gusto pang malaman ni Xiao Yun. Kung matagumpay siyang mag-cultivate ng isang Great Tao Combat Skill, tataas ba ang kanyang lakas sa pakikipaglaban? Sinabi ng Ancestral Master, syempre kaya. Hanggat kaya mong mag-cultivate ng isang Great Tao Combat Skill, maaari mong dagdagan ng hindi bababa sa 500 hanggang 1,000,000 G ng lakas. Si Xiao Yun ay parehong naliwanagan at nagulat. Lintik, hindi ba yan isang double buff? Masaya na ako sa pagtaas ng 100,000 G. Ngumiti at tumango ang Ancestral Master. Ang Great Tao Combat Skills ay may maraming Great Tao textures. Maging ang isang hibla ng buhok ay maaaring kasing talas ng espada. Hanggat magtatagumpay ka, maaari mong makamit ang Great Tao, at magbabago rin ang iyong katawan. Kung gaano ka kalakas, depende sa iyong comprehension at sa kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Nang marinig yun, naramdaman ni Xiao Yun na parang tinamaan siya ng kidlat. Ano? Bakit mayroong Heavenly Tribulation? Hindi ba para lang iyon sa pagiging isang saint? Pagkatapos ay pinagtawanan ng Ancestral Master ang kanyang kamalasan. Ang paglusot sa isang tiyak na realm pagkatapos maging isang saint ay magpapalitaw din ng isang Heavenly Tribulation. Kapag naintindihan mo ang Great Tao Combat Skill, natatakot ako na haharapin mo ang Heavenly Tribulation sa bawat pagkakataon na lulusot ka. Hindi. Ganap na natigilan si Xia Yun. Hindi ba't kailangan niyang makinig sa kulog araw-araw sa hinaharap? Hindi napigilan ng Ancestral Master na ngumiti. Pinapangarap ng iba na magkaroon ng pagkakataong ito, ngunit nagrereklamo ka pa rin tungkol sa boom, boom, boom. Sa sandaling ito, nagtitipon ang mga kidlat sa kalangitan.
Iyon ang Heavenly Tribulation. Napagtanto ng Ancestral Master na gusto ni Xiao Yun yan na makalusot. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kanyang comprehension. Sulit ang pagsisikap ng Ancestral Master sa kanyang mahabang pananalita. Tanging isang hibla ng Great Dao texture lang ang nakapalibot kay Xiao Yun, ngunit sa huli, hindi ito nakapasok sa kanyang katawan. Kumukulo ang dugo sa kanyang katawan na parang lumabas siya sa Supreme Lord Lao's alchemical furnace, at nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Sa oras na ito, labis na curious ang lahat sa labas. Nakita nilang biglang tumigil ang labanan nina Xiao Yun at ng Ancestral Master na nagpapakilig sa langit at lupa. Pagkatapos ay umupo si Xiao Yun sa lupa at nagsimulang mag-cultivate. May mga kakaibang runes na nakapalibot kay Xiao Yun. Narinig ng ilan ang tunog ng mga runes na parang mga Diyos na kumakanta habang nakatayo ang Ancestral Master sa malayo na nakatitig sa kanya na may paghanga sa kanyang mukha. Bigla ay iminulat ni Xiao Yun ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sumigaw, "Basagin mo ako." Sa sandaling ito, ang bawat pulgada ng laman sa kanyang katawan ay nagbago, at ang 100,000 Jin ng lakas sa body tempering realm ay lumusot at patuloy na lumalaki. Isa pang walang pangalan na realm, 101, 102, 103, 104. Patuloy itong lumaki, ngunit ang lahat ng liwanag ng Great Dao ay naabsorb sa kanyang katawan. Walang natira. Ito ang realm of the Dao. Mula pa noong unang panahon, si Xiao Yun lang siguro ang nakakalipat mula sa body tempering realm patungo sa realm na ito sa isang bagsakan. Kahit hindi siya makalikha ng tunay na chaos body, wala nang maglalakas loob na tawagin siyang mortal body. Sa sandaling ito, lalong lumakas ang invincible obsession ni Xiao Yunis. Natatakot siya na isang suntok lang niya ngayon ay kayang patayin si Ling. At maging ang Ancestral Master ay hindi na niya kalaban. Umurong ang consciousness ni Xiao Yan sa realm of Alamaya consciousness. Ancestral Master, lumaban ulit tayo. Tanging ang Ancestral Master ang nag-activate ng 3,000 Great Dao projections at sumugod pa sulong. Xiao Yun, mula pa noong unang panahon, maliban sa Great Emperor na iyon, ikaw lang siguro ang nakakagawa nito. Ang paglusot at paglampas sa limitasyon. Ngayon, tingnan natin kung gaano ka nagbago. Pagkatapos ay inilabas ni Xiao Yun ang bagong Sham Inifold Overlord Fist. Hindi siya nag-atubili at sumugod patungo sa Ancestral Master. Ang suntok na ito ay nababalutan ng lahat ng runes, at ang lakas ay matagal ng doble. Ang isang suntok na ito ay direktang sinira ang 3,000 Great Dao projections ng Ancestral Master. Ang kanyang buong katawan ay binugbog din, at samuka siya ng maraming dugo. Hindi na siya umatake muli dahil alam niya na masyado nang malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng Ancestral Master at niya. Ancestral Master, talo ka na. Talagang gusto ni Ancestral Master na lumuhod at magbigay galang kay Xiao Yun. Hindi nakakagulat na ito ay isang Great Dao combat skill. Doble ang iyong lakas. Tumango si Xiao Yun. Oo, nadagdagan lang ito ng 900,000 Jin. Halos doble ang buff. Hindi matiis ng Ancestral Master at sinabi ang isang bagay na hindi naintindihan ni Xiao Yun. Napakakatakot ang paglampas sa limitasyon. Hindi nakakagulat na ang Great Emperor na iyon ay nakapagbukas ng daan patungo sa Immortal Realm. Si Xiao Yun, na lubos na nalito, ay nagtanong sa Ancestor, sino ang Great Emperor na pinag-uusapan mo? Marami ka nang pinuri sa kanya. Sino siya at bakit mo siya hinahangaan ng ganoon? Bigla, isang purple lightning storm ang namuo sa kalangitan. Lubos na naramdaman ni Xiao Yun ang nakakatakot na puwersa ng pagpigil na ito. Ngunit dahil nasa loob pa rin siya ng tore, hindi niya talaga ito nakikita. Nakita lang niya ang avatar ng mga ninuno, na napakabilis na lumilipad, bigla na lang nag-poof, nawala. Xiao Yun, nandito na ang iyong 9-layered heavenly tribulation. Bilasan mo at sumailalim sa iyong tribulation. Hihintayin kita sa landas patungo sa Immortal Realm. Mula ngayon, umaasa ang Chaotic Holy Land sa iyo. Pagkatapos nito, ganap siyang nawala. Nagkakagulo ang lahat sa labas, lalo na ang mga mas bata na hindi pa nakakakita ng ganito. Diyos ko, saan nanggaling ang Heavenly Tribulation na ito? Hindi ba ang Heavenly Tribulation ay nangyayari lang kapag may nagiging saint? May nagiging saint ba talaga dito? Takot na takot sila kaya kailangan nilang lumayo sa Illusion Demon Tower.
Ibig kong sabihin, masyadong nakakatakot ang Saint Tribulation, kung aksidente silang tamaan nito, tiyak na magiging barbecue sila. Kahit na si Saint Lord Dion, lalayo pa rin sila. Sa kaibuturan ng kanilang puso, labis silang naguguluhan. Sino ba ang sumasailalim sa tribulation? Ang ulap ng kidlat na ito ay tila nasa ibabaw mismo ng Illusion Demon Tower. Hindi naman siguro. Ang iniisip natin, di ba? Agad na naisip nilang dalawa si Xiao Yun. Tutal, tinalo nga ni Xiao Yun ang ancestor. Seryoso, labag sa langit iyon. Ngunit ang hindi nila alam ay ang tunay na dahilan. Nilikha ni Xiao Yun ang Great Dao Combat Skill, at alam na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng Great Dao Combat Skill. Sa sandaling ito, nakatayo si Xiao Yun sa harap ng Illusion Demon Tower na parang isang iginagalang na Diyos. Ang kanyang pangalan sa Stone Tablet ay opisyal na naging pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng Body Refinement Realm. Nang makita siya ng lahat, halos gusto nilang sampelan siya. Hoy, tingnan ninyo, lumabas na si Xia Yun. Masyadong labag sa langit ito. Tinalo niya ang ancestor. Iyon ang Chaotic Great Emperor na kanilang iginagalang sa loob ng 10,000 taon. Boom! 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 Tumingin si Xiao Yun sa malayo kung saan nagtitipon ng husto ang isang ulap ng kulog. Ito ang pagsubok na kanyang haharapin. Ang spiritual energy mula sa mga ulap ng kulog na iyon ay napakakatakot. Nagparamdam ito sa sinuman ng lubos na takot. Agad na sumeryoso ang ekspresyon ni Xiao Yans. Lubos siyang handang masugitan anumang sandali. Sa ganitong setup, mukhang brutal ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Bigla, umalangaw-ngaw ang malakas na kalabog at isang malaking purple lightning bolt ang bumagsak, direktang tumama kay Xiao Yun. Agad pagkatapos, isang nakakatakot na kidlat ang bumagsak sa lupa. Nasa gitna pa rin si Xiao Yun. Nang mawala ang usok, mukhang ganap na nawasak ang lupa, nag-iiwan ng isang malaki at malalim na crater. Bumagsak si Xiao Yun sa lupa, ngunit patuloy pa ring bumabagsak ang mga kidlat. Tinamaan siya ng napakalakas kaya sumusuka siya ng dugo, nababasag ang kanyang katawan, ngunit agad na gumagaling muli. Ang kanyang balat ay patuloy na nasusunog at pagkatapos ay bumubuo ng bago ang kidlat na literal na nagpapanday sa kanyang katawan. Nagngalit ang kanyang ngipin, lubos itong masakit, ngunit hindi siya umiwas sa kahit isang tama. Sinabi minsan ng ancestor, kung gaano ka-brutal ang Heavenly Tribulation, ganoon rin perpekto ang pagbabago ng kanyang katawan. At ang katawan ni Xiao Yans ay napakalapit na sa ultimate state na iyon. Ang lahat ng nanunood kay Xiao Yun na lubos na binubugbog ng kidlat sa harap ng Illusion Demon Tower ay sa wakas ay bumalik sa realidad. Teka, si Xiao Yun pala ang sumasailalim sa tribulation. Ngunit lalo silang natakot. Hindi. Bakit si Xiao Yun? Ang lahat ng kanilang nakikita ay totoo. Seryoso, may makapagsasabi ba sa akin kung bakit ang isang Body Refinement Realm Cultivator ay magkakaroon ng Heavenly Tribulation? Ha? Selosa ba talaga ang kalangitan o ano? Maging ang Saint Lord ay walang sinabi, 2 beses lang bumantong hininga sa pagkamangha. Ito ang malaking pagkakataon ni Xia Yans, ngunit isa ring pagsubok sa tribulation. Kung magtatagumpay siya, tiyak na lalong lalakas siya, ngunit kung mabibigo, mawawala siya magpakailanman. Lahat ay nakasalalay sa tunay na lakas ni Xiao Yunis ngayon. Pinayagan lang ni Xia Yan na tamaan siya ng kidlat, ang kanyang katawan ay bumubuo ng bago pagkatapos ng bawat tama. Ito ay nagpalakas sa kanya ng husto. Sa sandaling ito, ang ikasyam at huling kidlat ay bumababa na mula sa kalangitan. Kapag natapos na ito, ganap na magbabago ang kanyang katawan. Nakita ni Diane ang buong eksenang ito at ngumiti ng malaki. Nang hihina ang kidlat, na nangangahulugang matatapos na ang tribulation ni Xiao Yans. Labis na natuwa ang Saint Lord kaya halos umiyak na siya. Kaya ring talunin ng batang ito ang ancestor at magpatawag ng kidlat. Tiyak na kaya niyang likhain ang Great Emperor's Grand Dao Chaotic Body pagkatapos mawala ang lahat ng kidlat. Isang nagliliwanag na liwanag ang bumalot sa likod ni Xiao Yans, at agad niyang naramdaman ang hindi kapani-paniwalang mga pagbabago sa kanyang katawan. Lubos siyang natuwa, halos gustong kaladkarin si Senior Sister Lee upang subukan ang kanyang mga bagong galaw. Ang kanyang lakas ay ngayon ay mas malaki pa sa mga ninuno, umabot sa 20 milyong kadis.
Isang suntok lang niya ay kayang patagin agad si Senior Sister Lee. Bigla, lumapit sina Din Ian at ang Saint Lord. Disipulo, talagang iba ka. Tumawa si Din Ian. Kagagaling mo lang at agad kang nagdulot ng ganoong malaking kaguluhan habang makikipag-usap sana si Xiao Yunyun sa kanyang master. Sumingit muna ang Saint Lord. Xiao Yunyun, may gusto akong itanong sa iyo. Pagkatapos, sa isang kaway ng kanyang daliri, gumawa siya ng soundproof barrier. Kanina, pinanood kita na lumalaban sa Illusion Demon Tower, at mukhang kinakausap mo ang ancestor, di ba? Tiningnan din ni Dion si Xiao Yun na may pagtataka. Posible kayang may sariling consciousness ang phantom ng mga ninuno. Tapat na inamin ni Xiao Yun, oo, talagang pinatakot niya ako noon. Lalo pang nalito ang Saint Lord. Kaya, mayroon bang ibinigay na espesyal na tagubili ng ancestor sa iyo? Lihim na naisip ni Xiao Yun, kung sasabihin ko sa kanila na tinawag ako ng ancestor na kapatid Xiao, baka isipin nila na nabaliw na ako. Kaya agad siyang nag-imbento ng kasinungalingan na mukhang kapanipaniwala, na naglalagay ng ilang papuri sa kanyang sarili. Sinabi ng ancestor na mataas ang tingin niya sa akin, sinabi niyang pamunuan ko ang Holy Land sa mga bagong taas at binanggit na hinihintay niya ako sa Immortal Realm. Tiyak, naniwala sina Danten at ang Saint Lord. Ibig kong sabihin, palagi silang maniniwala sa anumang kwento na umaayon sa kanilang sariling mga palagay. Tama, sa sinasabing pagpapatibay ng mga ninuno, agad na nag-utos ang Saint Lord. Mula ngayon, si Xiao Yun ang magiging saint na kumakatawan sa Chaotic Holy Land. Maraming salamat, Saint Lord. Lihim na nagdiwang si Xiao Yun sa kanyang puso. Ay nako, kahit ang Saint Lord ay naniwala sa panloloko ko. Matapos ang kanilang maikling usapan, bumalik ang master at disciple duo sa DM Kick. Naghihintay na si Zoji sa pintuan para kay Xiao Yin. Matapos niyang makita mismo si Xiao Yin na talunin ang Chaotic Great Emperor, mas lalo niyang gustong malaman ang kasalukuyang antas ng kapangyarihan ni Xiao Yi. Agad siyang tinukso ni Xiao Yun. Gusto mong malaman. Ayaw sabihin ng young master na ito sa iyo. Galit na galit si Zhou Wuji kaya halos umusok na siya, kaya kailangan lang niyang sumagot. HMPH. Ikaw bastos. Hintayin mo lang. Kapag nakalusot na ako sa Chi Gathering Realm, tiyak na tatalunan kita. Lumingon si Xiao Yun, isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa panahong iyon, isang daliri lang ang kailangan ko para talunin ka. Inamin ni Zoji na malakas si Xiao Yun, ngunit ang ideya na talunin siya ng isang daliri. Nakakatawa lang iyon. Ang pagyayabang ng taong ito ay lubos na lampas sa limitasyon. Matapos bumalik ang master at disciple sa pangunahing bulwagan, isinalaysay ni Xiao Yin ang lahat. Siyempre, nilaktawan niya ang bahagi tungkol sa system. Pagkatapos, may matinding tingin sa mukha si Diane na nagpahayag na lubos siyang sumasang-ayon sa mundo ng cultivation. Isa itong gubat doon. Alam mo, ang lakas ay tama. Hindi mahalaga kung sino ka. Kung may gustong pumatay sa iyo, kailangan mo silang unahan. Ngunit si Leon Shan ay medyo mayabang. Gusto niyang tawagin siya ni Dion na lolo. Matagal na kaming nagpapantayan ni Liu Tian sa loob ng maraming taon. At ngayon ay nakapasok na siya sa Heavenly Realm. Hindi ko na siya kalaban. Ang dalawa kong disipulo. Kasalanan ko ang lahat dahil sa aking pagiging walang silbi at hindi nakakalusot sa Heavenly Realm. Ngunit ngayon na ikaw ang kinikilalang Holy Son, hindi. Ako maglalakas loob na atakihin ka. Mag-ingat ka na lang mula ngayon. Ibinilin lang ni Xiao Yun ang kanyang mga mata na parang, seryoso, halos nilikha na ng masters ang kalahati ng Chaos Body, ngunit natatakot pa rin siya sa maaaring gawin ni Lucian. Nagbigay lang si Diane ng isang walang magawa, mapait na tawa. Sayang at nabibilang na ang aking mga araw at wala na akong pagkakataong makalusot sa Heavenly Realm. Kung hindi, hindi ako matatakot kay Luyan sa sandaling iyon. Ngumiti si Xiao Yun, inilabas ang ilang Greater BOD pills mula sa kanyang storage ring. Master, tingnan mo ito. Nakita ni Diane ang mga Greater Boden pills at lubos siyang nagulat. Holy moly, ang mga ito ay mga bodic fruits na pinapangarap lang ng mundo ng cultivation. Nagulat si Dion na binibigyan siya ni Xiao Yun ng ilang body fruits. Ngunit nang inalok niya ito sa kanyang bibig, tumanggi siya. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay ng mga ito sa kanya ay masyadong masasayang.
Kahit umakyat siya sa isang realm, hindi siya makakalikha ng tunay na chaos body. Ngunit iba ang kanyang disipulo. Ngunit hindi niya ito alam. May buong enlightenment system si Xia Yun, kaya hindi na niya kailangan ang mga bagay na ito. Sobrang naantig si Xiao Yun, na parang tunay siyang nakita ni Din bilang kanyang tagapagmana. Sa kanyang paglaban sa ganoong kalaking tukso, agad na ibinigay ni Xiao Yun ang body fruit kay Dion Master. Sa enlightenment ng mga disipulo, hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Kung ayaw mo, ibibigay ko na lang kay Zoji. Ngayon, kailangan kong mag-secluded cultivation upang makalusot sa chi refining stage. Pakiusap, Master, bantayan mo ako. Hindi niya binigyan si DTN ng pagkakataong tumanggi, umikot lang at umalis. Mukhang malapit nang umiyak si DTN sa damdamin. Kung ganoon, tiyak na paprotektahan kita sa iyong landas patungo sa enlightenment. Pagkatapos ng lahat, gusto talaga niyang makita ang sandali kung kailan magiging Great Emperor si Xiao Yun. Sa oras na iyon, inilabas ni Xiao Yun ang isang bundok ng Spirit Stones at nagsimulang sumugod sa Chi Refining Stage. Matapos ang mahigit isang taon sa Body Tempering Stage, sabik na sabik si Xiao Yun na makalusot. Pagkatapos ng lahat, kahit malakas ang Body Tempering Stage, ito ay isang batayang antas pa rin. Ang mga mayayaman ay nagre-refine ng iba't ibang uri ng kayamanan at spirit stones habang ang mga mahihirap ay makaka-absorb lang ng ordinaryong kayamanan. Natural, ang success rate at bilis ay magiging ibang-iba. Pinili ni Xiao Yun ang madaling ruta, inaabsorb ang spiritual chi ng langit at lupa mula sa spirit stones at ibinabato ito sa kanyang mga meridian. Napakalawak ng kanyang mga meridian, kaya napakabilis ng pag-absorb niya ng spiritual chi. Isang araw pa lang, ang lahat ng spirit stones at kayamanan na kanyang naipon dati ay lahat nabasag. Walang magawa na ginulo ni Xiao Yun ang kanyang ulo. Ito ba ang mukha ng madali? Kaya ba ng mga ordinaryong tao ang presyo na ito? Sa oras na iyon, dinalhan siya ni DT ng isang bundok ng spirit stones. Natigilan si Xiao Yun. Master, mayaman ka ba? Paano ka nagkaroon ng ganoong karaming top-grade spirit stones? Tumawa lang si DT. Ngayon na ikaw ang Holy Son, ano ang kaunting resources? Bilasan mo at makalusot. Lumipas ang isang buwan at ngayon, naramdaman ni Xia Yun na malapit na siyang makalusot. Agad pagkatapos, ang katawan ni Xiao Yun ay agad na nag-condense sa isang Divine Dragon, lumipad palabas ng kanyang katawan at pagkatapos ay lumipad sa kalangitan. Ang kapangyarihang iyon ay nagpakalog sa buong tuktok. Sina Diton at Fuing ay lahat tumakbo palabas. Nakapaglusot na siya, ngunit nakatayo lang sila sa labas, takot na istorbohin ang cultivation ni Xions kung papasok sila. Puno ng pagtataka ang mukha ni Fuongs, sumigaw siya. Napakakatakot ng blood energy ng Young Master. Direkta ba siyang makakalusot sa Chi Condensation Realm? Tumango si Dint ng may kasiyahan. Malamang, pagkatapos ng lahat, masyado siyang matagal na napigilan sa Body Tempering Realm. Kung mas maraming naipon, mas malaki ang pagsabog. Sa sandaling ito, iminulat ni Xiao Yin ang kanyang mga mata. Lumabas siya ng hakbang-hakbang mula sa silid. Ang kanyang buong katawan ay tila nababalutan ng isang dragon, at ang kanyang aura ay lubos na nakakatakot, na nagdulot ng pagyanig sa nakapalibot na kapaligiran. Maging ang mga mesa at upuan sa silid ay naging pinong pulbos. Naramdaman ni Xiao Yun ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ito ang Chi Condensation Realm. Nadagdagan ang aking lakas ng 5 beses, umabot sa 10,000 jin. Hindi kasama ang lakas. Kahit umakyat si Senior Sister Lee sa Chi Condensation Realm, hindi siya hihigit sa 40,000 jin. Gaya ng inaasahan, kung mas malakas ang ruta, mas malakas ito pagkatapos ng promotion. Parehong iminulat ni Din Ian at Fuing ang kanilang mga mata at tiningnan ng mabuti si Xiao Yun. Pagkatapos tingnan siya, naramdaman nilang lumawak ang kanilang mga mata. Holy crap, 5 beses siyang lumakas ulit. Agad na nagtanong si Xiao Yun, Master, wala pa ring galaw mula sa Ancient Desolate Holy Land. Ngumiti si Dishon at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Naayos na ang lahat at ang dalawang panig ay naghahanda na bumuo ng isang alliance. Pagdating ng panahon, maaari pa nga silang bumisita sa Ancient Desolate Holy Land. Natigilan si Xiao Yun. Ano ang magagawa ko sa ganoong kalaking deal? Magpanggap.
Mayroong napakalakas na combat power si Zhou Wuji. At gaano man ako umarte, hindi ko pa rin mahahawakan ang isang hibla ng buhok sa ulo ni Zhou Wuji. Tinapik ni Diane si Xiao Yun sa balikat, sinasabing huwag mag-alala. Pagdating ng panahon, pumunta ka lang sa Ancient Desolate Holy Land at bugbugin sila ng husto hanggang hindi na sila makilala ng kanilang mga magulang. Ang mga elders na ang bahala sa iba. Agad na natigilan si Xiao Yun. Naiintindihan ko na ngayon. Nagpapakitang gilas lang pala si Master. Hanggat alam ng Ancient Desolate Holy Land na malakas ako, ang hinaharap ay magiging napakalawak at ang alliance ay magiging maayos. Bigla, sa palasyo kung nasaan si Zhou Wuji, isang gintong ilaw ang sumabog at isang malakas na blood energy ang umakyat sa kalangitan. Pagkatapos ay nag-pose si Zhou Wuji na parang wala siyang kilalang guro o kaibigan at lumipad sa bubong, malakas na sumisigaw, "Xiao Yunan, gusto kitang hamanin." Walang magawa na umiling si Xiao Yuni, ayaw niyang apihin siya. Ngunit ang taong ito ay sadyang hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Sa katunayan, hindi naman tanga si Zhou Wuji. Sa parehong realm, maliban kay Ling ng pamilya Liang, walang sino man ang kanyang kalaban. Umismid siya, "Halika, tingnan natin kung paano mo papalakihin ang iyong pagyayabang ngayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nakarating na ako sa Chi Condensation Realm. Tingnan natin kung gaano kakalakas pagkatapos mong makalusot sa Chi Condensation Realm." Ngumiti si Xiao Yun ng pilit at mahinang sinabi, "Ikaw ang mauna, baka matalo kita sa isang daliri lang kapag umatake ako." Agad na